Sa 3 de Mayo, Digos City, may isang leader na kilala sa kanyang tapang at malasakit, si Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. Madalas siyang nagla-livestream sa Facebook. Hindi para sumikat, kundi para magbigay ng update, tumulong sa mga residente at ipaliwanag ang mga issue sa komunidad. Para sa marami, siya ay boses ng mga walang boses. Gabi noong Nobyembre 25, 2025, nag-live si Kap Bucol sa kanyang Facebook page. Kasama niya sa video ang isang residente na nag-abot ng natagpuang wallet at ID, simpleng patunay ng pagtutulungan sa barangay. At para sa mga nanonood, isa lang itong normal na live video ni Kap. Hanggang sa isang putok. Sumunod ang dalawa pa. Mabilis, malapit, nakakayanig. Makikita sa video ang pagkislot ng katawan ni Kapitan. Tabang! Humihingi siya ng saklolo. Tabang! Pilit pang lumalakad palayo kahit nanginginig ang tuhod. At sa harap ng libo-libong nanonood, bumagsak siya. Dinala sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ang live video, dati tahanan ng tulong at impormasyon. Ngayon, naging saksi sa isang malagim na pagpaslang. Hindi bago kay Kap Bucol ang kontrobersya. Ginagamit niya ang social media upang ilahad ang katiwalian at mga kakulangan sa lokal na pamahalaan. Madaling pangalanan ang mga may sala at dahil dito, nakatanggap na siya ng death threats. Ngunit sagot niya lagi, "Kung para sa bayan, hindi ako aatras." Kinabukasan, nagulantang ang buong Digos. Umabot pa sa buong bansa ang balita, isang barangay captain pinatay habang nagla-livestream. Buang galit, lungkot at takot ng komunidad. Nabuo ang Special Investigation Task Group. Naglabas ng pabuya mula 2 milyon, umakyat pa sa halos 5.5 milyon para mahanap ang gunman at mastermind. Si Kap Oscar Bucol Jr. ay hindi perpektong leader. Hindi siya takot masermunan ng mga nasa posisyon. Pinili niya ang totoo. Pinili ang bayan kahit delikado. Pinili ang serbisyo kahit may banta. At sa huli, ang kanyang huling live, isang simpleng video sana ng pagtulong, ay naging paalala kung gaano kataas ang kapalit ng katapatan.